Well, init at pinag-uusapan ngayon, social media, mainstream media, ang revelasyon ni Colonel Hector Grijaldo. I hope tama yung pagkabanggit ko kung napanood niyo kagabi, doon sa hearing sa Blue Ribbon Committee na kung saan po ay isiniwalat niya na during the Quad hearing ay inimpluwensyahan siya o hinimok siya ni Congressman Dan Fernandez and Congressman Benny Abante para aminin doon sa hearing na yon na yung reward system na in-expose ni Garma at iba pang mga resource person doon ay there's such thing na may nag-i-exist sa Davao o sa Pilipinas na inuutusan ng Pangulong Duterte na mag-execute ng isang tao at babayaran o re-rewardan. So, in-expose po ni Colonel Hector kahapon na talagang pinilit o inudyukan siya. Kaya nga sabi ni Pangulo doon ay kakasuhan niya ng subornation of perjury. So, nakakagimbal po yon kung na may dalawa tayong lingkod bayan supposedly, kongresista na pinipilit o talagang inuutusan pulis pa ito for 30 years in service na ito, na lingkod bayan din. Kung narinig nyo po, napanood nyo, ano yung sentimiento nyo at ano ang maibibigay nyong info dyan para sa taong bayan? Sana hindi totoo yun, Ms. Maharlika. Kasi kung totoo yun, ay napakaseryosong akusasyon yun, ay dapat maimbestigahan din. Kasi unang-una, yes, hindi naman dapat mangyari yung ganon. Kaya nga sila gumagawa ng investigasyon. Kahit na nga ako ay ayaw na nga sumama dyan sapagkat hindi ko nga makita yung direksyon at yung mga tuntunin na hindi na nakabase sa tinatawag nating mga due process. At maski na sa aming mga nakalatag na tuntunin ay marami na rin hindi natutupad eh. At ngayon, nagkaroon ng akusasyon ngayon tungkol sa bagay na yan. Para sa akin ay masusing suriin yan sapagkat mabigat yung akusasyon ng pulis. Kung totoong siya'y sinabihan para gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban at tinuturuan ng gumawa ng testimonyo para lang pasamain ng kahit sino, ay napakabigat na kasalanan yan. At yan ay hindi pwedeng palampasin, Ms. Maharlika. Kung sinabi ni Pangulong Duterte, magpa-file daw siya ng case doon sa dalawa, pero sino po ba dapat ang mag-initiate na magkaroon ng pag-iimbestiga sa Kongreso man sa Senado? Sino po ba dapat or anong committee? No, dapat yung ethics committee, kaya lang yun, ethics lamang yun, ano? Itong akusasyon na to ay meron ng criminal responsibility ang pinag-uusapan dito eh. Sa Makapid, maski sa aming institution, ay meron kaming ethics committee para na ipasimulan. Ngunit hanggang doon lamang kung ano ay ipapataw na parusa. Halimbawa, kung mapatunayan totoo ang nangyari, maaaring ma-expel lamang isa sa amin. Ngunit merong criminal propensity itong nangyaring ito. Kaya merong pananagot ang kriminal kung yan ay mapatunayan. Pangalawa, itong Quadcom, hindi ako naniniwala doon sa composition ng Quadcom sapagkat iisa lamang ang direction nila. Ito ay magpo-prosecute ng isang tao na alam na natin kung sino. Kahit hindi na natin banggitin ang pangalan, very obvious na ang direction ng kanilang mga tanong at kanilang mga aksyon sa araw-araw ng kanilang pagdinig, isang tao lamang ang kanilang pakay dito. Kaya sabi ko, hindi ako sasama. Ngayon, hanggang sa dumating ang panahon ng budget briefing, ay pinaalala ko sa kanila dahil nag-aaway-aaway sila at pinagtatanong nila yung ating Vice President. Na sabi ko, hindi ganyan ang naging kalakaran natin. Respetuhin natin ang tradisyon. Huwag ninyo kung isasangkot yung accountability doon sa tradisyon. Magkaiba yan. Yes. Pwede naman natin kung i-harmonize ang dalawang yan. Budget briefing pa lang tayo, hindi tayo nag-iimbestiga. Ang budget briefing ay dapat ay nandyan yung pagrespeto at pagtitiwala sa tatlong magkakahiwalay, ngunit magkakapantay-pantay
na sangay ng ating pamahalaan. Ngayon, ayaw nilang makinig sa akin. Ang akala nila ay may kinakampihan ako. Wala akong kinakampihan ka. Kung kinakampihan ko ako, yung katotohanan, sapagkat ang office of the Vice President ay iginagalang. Meron akong katwiran sabihin sa inyo to, ako'y nagtagal na rito, kayo mga bagito lang kayo. Nakita ko na kung paano natin dinispose ang budget ni Noli Di Castro, ni Jojo Binay, maski si Madam Leni Robredo, at ngayon nga yung ating Vice President Sara Duterte. Uy, bakit ka tayo mag-iiba ngayon? Bakit tayo mag-aaway-aaway ngayon? Yung dalawa ka akong panahon na nilatag natin ang kanyang budget 2022 dahil hindi pa kayo magkakaaway noon. 2023. Ganun din naman ang nangyari. Wala tayong pag-aaway. Bakit itong 2024 naging critical sa atin? Dahil nga baka ako nag-aaway-aaway na kayo. Hindi ka ako ganun. Dapat maging consistent tayo sa ating mga tuntunin. Lalong-lalo na yung mga tuntunin na siya nating pinag-alagaan sa mahabang panahon. Ang institution natin ay tayo ang nagiging ay tayo ang kanyang muka. Kung kapag ka tayo ay ganito, hindi na tayo karapat-dapat na manatili pa sa isang institution na dapat sana ay tayo ang nagmamahal at gumagalang. Ayun, ang ginawa nila, tinanggal lahat ako sa mga committees at saka yung aking membership sa commission on appointments. Yun. Actually, nakita namin yun kung Marcoleta, no? Nakakalungkot kasi yung mga tinatawag na nating lingkod bayan ay sila pa yung mga bumabali at hindi sumusunod sa ating konstitusyon, sa ating batas. So, kayo po bilang congressman, nakita ninyo yung injustice, talagang unfair treatment sa Vice President at sa iyo. Paano nila ngayon yung mga mamamayan na tumitingala dito sa mga politiko na to na dapat sila po ang gagawa ng tama, ipapatupad ang mga batas, irerespeto para sa taong bayan. So, ang nararamdaman po kasi namin, like ako, nakikita ko, active ako everyday, minomonitor ko nangyayari sa Pilipinas, parang hopeless case na ang ating ang ating bayan. Magiging hopeless nga kapag hindi tayo nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga pinili ko na kumandidato na senador na independent para sa pamagitan man lang nito ay maipakita natin sa kanila na kahit kailan ay ang sinasaydan lang natin kung ano yung tama, kung ano yung totoo at kung ano yung matuwid. Ayaw natin mag-side ng kung kani-kanino sapagkat ang gagawin nating pagsaside kung kani-kanino ay magpapasama lang sa kalagayan natin. Ngunit ang nakikita ng mga taong bayan ngayon, akala naman ng aming leadership sa House of Representatives sa pamimigay ng kung ano-anong mga ayuda sapagkat ito na lang ang nalalaman nila gawin dahil maraming nahihirapan at maraming mahihirap ngayon. Ang buong akala nila ay sa pamimigay ng ayuda ay natutuwa na yung mga tao. Hindi ganoon ang nararamdaman, Ms. Maharlika, no? Unang-una, yung pamimigay ng ayuda na iba't ibang klase. Merong AIX, merong AKAP, merong MAIP, merong TUPAD. Maganda naman ang epekto nito. Kaya lang, kapag hindi natin masusustain ito on a long-term basis, sapagkat ang kailangan ng tao ay yung trabaho. Kaya kailangan payabungin natin ang ating ekonomiya. Kaya nga pinipilit ko nga ibaba ang kuryente itong pagsisimula ng maraming negosyo ang tatayo sa ating bansa sapagkat pag mababa ang kuryente, may inganyo mga mamumuhunan magtayo ng negosyo ng mga pabrika na kung saan mag-generate ng maraming trabaho, makaka-produce ng maraming pagkain, bababa ang pagkain. Ito ang kailangan ng mamamayan, hindi yung ayuda. Hindi yung bigay dito, hindi yung bigay doon. Akala naman nila, ay gusto yata nilang sabihin sa tao na yung pinamimigay nila ay galing sa bulsa nila. Hindi po, pera din natin ito eh. Pera din ng gobyerno ito eh. Hindi po ito yung unang tuntunin o yung gawain ng Congress. Hindi po kami inihalal ng mamamayan bilang congressmen or congresswomen para kami pumunta sa lugar nila at mamigay po ng ayuda. Hindi po yun ang tungkulin namin. Maaari pong sa ibang pagkakataon na ipadadaloy sa amin. Ngunit hindi po yun ang pangunahing gawain namin. Kaya maaaring namamali po yung ibang kababayan natin na akala nila dahil sa nabibigyan sila ng ayuda, napakaganda na po ng ginagawa namin. Sa totoo lang, Ms. Maharlika,
Sa maraming pagkakataon na lumibot ang mga kasamahan ko sa mga ayu-ayudang ganito, siguro nakakamahigit na 15 lugar na, isa lang ang aking napuntahan. Dahil nga meron akong isang dahilan na personal, kaya lang ako pumunta ron. Ngunit hindi maatim ng aking kalooban na para bang ang ginagawa namin ay napapasaya namin ang mga tao dahil nakakapagbigay kami ng ayuda. Ngunit ang epekto nito ay malalim. Kapag ka ikaw ay bigay ng mga ayuda o subsidy nang wala namang equivalent na production, alam mo, sa bandang huli tayo lulugso rito eh. Kaya sa ngayon, at ito'y pinananagutan din naman ng ating DOE, ang ating paggasta ngayon sa isang araw, Ms. Maharlika, kailangan malaman ng ating mga kababayan ito. Ang halagang ginagasta ng ating bansa sa ngayon ay 15.8 billion pesos. Ngunit yung ating income, yung ating nalilikom na pangkabuhayan ay umaabot lamang na 11.7 billion pesos. Sa makatwid, meron tayong deficit na 4.1 billion pesos. Araw-araw ito. Ibig sabihin, tayo ay nangungutang ng 4.1 billion pesos per day para lang masustain natin ang ekonomiya. Ibig sabihin yan, ewan ko, mga 270 million per hour. Ganito ang mangyayari sa atin. Ang long-term effect nito hindi makakabuti sa ating ekonomiya. Maaring sa unang tingin, ang mga tao sapagkat naaabutan sila ng konting tulong, baka mapasaya mo sila. Ngunit, sa ilang araw lang siguro yon. Ano naman ang kinabukasan nila? Ito yung magiging problema, Ms. Maharlika. Yeah. Siguro mag-agree ang mga nanonood sa atin, ang mga taong bayan, talagang ginagamit itong ayuda na ito para talagang i-politicize or in preparation sa darating na eleksyon. Kung bakit hindi hini-hear dyan, hindi pinag-uusapan dyan sa Congress, yung tungkol dito sa 1.4 billion na to, na flood control. Yun na yung aking sinasabi rin sa kanila. Mula pa nung unang pagbaha, mga 3 buwan na nakararaan, ay nabanggit na yung mahigit na 5,000 flood control projects na yan. Ngunit biglang lumubog ang Metro Manila. Yes. Itong huli, 1 linggo lang ang nakararaan, lumubog ang buong 95% ng Bicol region was submerged sa tubig. Yeah. Ngayon, sa kwenta ko, yung 3 taon na ginugol nila sa flood control ay umabot ng 24 billion pesos. Bakit kung talagang ito'y nailatag, 24 billion pesos, bakit 95% ng buong Bicol region ay binaha? At ito ay parang ngayon lang nangyari. Base na rin sa mga taga roon na aking nakakausap. Ngayon lang daw nangyari ang ganito kalawak na pagbaha na pinsala, 95% ang Bicol region. Ngayon, ito isang bagay na hindi kinakailangan na ng ebidensya. Yeah. Kung talagang nailatag yung 24 billion worth of flood control projects, bakit 95% ng buong Bicol ay binaha? At ngayon lang nangyari ito. Kung kailan kayo naglatag ba ng ganong kalaking halaga, doon ka pa babahayin? Kaya sabi ko, ito yata ang mas mabuting atupagin ng Quadcom. Yes. Kasi ang Quadcom, kahit wala ng resolution siguro, wag na kayong maghintay ng petition o kaya ng complaint o ng sumbong o ng anumang pasabi sa inyo. Pwede nyo i-adapt ito sa inyong kapangyarihan na tumawag motu proprio. Ibig sabihin, kahit walang pasabi, kahit walang complaint, kahit walang resolution, sa sarili nyo na akuin na ninyo sapagkat malala na ang problema eh. Ayaw nila. Ewan ko kung merong magtatangka isa man sa kanila, baka yung karamihan sa kanila magkaroon ng problema kapag sinyasat ang bahagi na yan. Yeah, kitang-kita po yan ng taong bayan, ang problema talaga dyan sa ating bayan. Alam yung gagawin niya, for sure, nakita niyo po yun. Ano yung pakiramdam mo bilang isang lingkod bayan na meron tayong, well, it's not leadership, meron tayong gobyerno na ganun yung klaseng
approach sa problema ng ating bayan? Unang-una, nalulungkot ako, Ms. Maharlika, sapagkat ang buong akala ko ay naka-standby lahat yung mga programa na kung tawagin Yeah. nila ay disaster prevention, Yeah. merong mitigation, merong adaptation, lahat ng ito eh. Ngunit Mhm. ang lumilitaw ngayon ay ipinangangalandakan na lang ay kinakailangan maging resilient tayo. Alam mo yung terminong resilient, maganda din yun eh. Pero hindi sa lahat ng Ng pagkakataon, puro resiliency na lang ang pag-uusapan natin. Palagi ko ang Pangulo dapat ay maging decisive na doon sa pagtawag ng mga aksyon sa mga taong may kinalaman sa lahat ng ito. Ang nakikita ko ay masyadong mabait ang ating Pangulo, Ms. Maharlika. Yung kabaitan na yun ay hindi nakatutulong sa kanya sapagkat ang mga tao ay naghahangad, naghihintay ng kagyat na lunas sa mga problemang kanilang kinasasangkutan, katulad ng pagbaha. Kung nandun yung mga tinatawag na mitigation, kung hindi man prevention o kaya adaptation, bakit parang nabulaga na naman? Alam ko, meron pa nga noon na nabalitaan ko na nakabili tayo ng isang hindi ko alam ang pangalan nito parang instrument ng DICT na kung saan ay nakikita nila may mga drones na Like satellite. na ginamit dito, parang 1 billion, parang satellite ito Aha. na nakikita nila yung lawak ng pinsala na magaganap. Kaya po pwede silang pwede silang magpundar kaagad, mag-preposition ng mga bagay-bagay na kakailanganin o kaya maihanda yung mga communities na maaring tamaan ng mga pinsalang ito. Parang hindi ko nakita lahat itong mga ito Pati yung pagbibigay ng provision ngayon, kanya-kanya na kami. Katulad sa panig ko, sa aking malit na magagawa, napadala na rin kami ng kahit ano. So, walang straight o kaya yung comprehensive na pagtulong ang aking nakikita. Dito ako nalulungkot at nawawalan parang nawawalan ako ng pag-asa. Yeah. So alam niyo po lahat ng pinag-uusapan natin dito, it all boils down kung gaano nahihirapan ng ating bayan, kawalan ng trabaho, pagtaas ng bilihin. So I believe na kapag po kayo ay nasa Senado na talaga, magiging effective kayong senator. So paano po ninyo mai-address itong pagtaas ng bilihin at kawalan ng trabaho ng ating mga kababayan na patuloy na nasasadlak sa kahirapan? Ang unang ipinipilit kong gawin ay yung pagpababa ng presyo ng kuryente na kaya naman nating gawin. Ang isa sa kaugnay na aksyon dyan ay siguro kailangan tanggalin na natin ang buwis na binabayaran tungkol sa kuryente at saka yung buwis na binabayaran sa petrolyo. Tayo lamang ang bansa kasi na nagbubuwis ng petrolyo at saka noong kuryente, kaya lalong bumibigat at tumataas yung presyo ng kuryente. Ang gawin na lang natin, kailangan ang Department of Finance gumawa ng ibang paraan kung saan niya kukunin ng buwis, hindi doon sa mismong kuryente na dito ay nakapagpapalala ng bigat ng mga gastusin ng mga consumers, lalong-lalo na itong mga kababayan nating mga residente. Mabuti na lang kung nasa siguro yung sektor ng commercial at saka industrial na gumagamit ng kuryente. Total, mayayaman naman yan. Ay yung system loss, kahit wag nang alisin yan. Ngunit pagdating doon sa mga households na may hirap, lalong-lalo na nag-a-average na gumagasta lang ng 200 kilowatt hours per month. Ay yung system loss, napakalaki niyan Lalong-lalo na sa probinsya, yung mga electric cooperatives, ang system loss is 14% of their bill. Dito naman sa Maynila, sa Meralco, mga 9% yan Ang laki ng una sa tanong mo kung successful. Ako ang parametro o yung batayan kung bakit masasabi kong successful yan ay yung mga taong nakakausap ko. Sapagkat meron kaming constituent function na Ms. Maharlika
sa mga pagpunta ko sa aking mga constituents, kasi party list kami, nationwide kami, nagtatanong din ako. At karamihan, masasabi kong marami sa kanila ang nagsabi na pabor sa kanila yung war on drugs ng ating Pangulo, sapagkat nakapagbigay sa kanila ng katahimikan. Yung mga kinatatakutan nila ay nawala, yung pagnanakaw sa lugar nila ay hindi man ganap na nawala, ngunit medyo significantly na na-reduce. Okay. Yung pagpunta nila sa mga lugar na hindi nila kilala ay meron na silang mga pagtitiwala na walang mangyayari sa kanila. Maraming ganitong mga positive na kanilang mga testimonials. Nakita ko kapag yan ay kinalap mo, yung kanilang composite na testimony na yon, masasabi ko na naging matagumpay yung programa ng Pangulo tungkol sa pagbaka sa droga. At naging basihan din yan ng report ng PNP na dahil dyan, pati yung crime rates ay medyo bumaba ng very, very significant. So, yun ang aking pinagbabatayan na mga pamantayan na masasabi ko na mukhang naging maganda yung naging kapakipakinabang sa pangkalahatang mamamayang Pilipino. Maaring merong merong downside din yan sapagkat wala namang perpektong wala namang perpektong mekanismo para sugpuin mo ang droga eh. Ngunit kagaya nga nung narinig kong sinabi ng Pangulo sa kanyang former president sa kanyang pagpunta diyan sa Senado, hindi kanya perfect ito sapagkat lahat naman ay merong downside. Sa lahat ng gagawin mo, merong negatibo. Ngunit sa kanyang palagay, yung negatibo ay na-outweigh ng positibong impact ng kanyang programa. At nasabi nga niya, bakit ninyo inuusig itong mga pulis na ito? Samantalang ako, I take legal full responsibility on all this. Ang ibig niya sabihin, kung sa tingin ninyo yung aking ginawa bilang Pangulo, sapagkat bilang Pangulo, meron akong responsibility, meron akong pananagutan na pangalagaan ko yung mamamayan. Ito yung sinumpaan kong tungkulin. Yun ang gusto niyang ipahayag sa atin eh. Yes. Sumumpa ako na gagawin ko yung makabubuti sa ating mamamayan. At yun ang aking inakala na mabuti sapagkat nakikita ko na sasama ng sasama yung ating bansa kapag hindi ko napigil o nasawata itong menace na to ng ating lipunan. So para sa kanya at para sa amin at sa atin naman nung panahon na yon sapagkat siya yung kinilala nating Pangulo, ay ang kanyang war on drugs is a legitimate program to address what he believed is the most potent machinery in order to eradicate, if not totally eradicate itong problema sa ating lipunan. Ngunit makikita hindi naman nagtatagumpay yung programa na naputol kayo kanina, mga 30, 40 seconds po. So, ayun, going back po, yung sabi mo ayun, you talk about Pangulong Duterte doon na he will take full responsibility sa action na ginawa. Policy. I will take full legal responsibility. Sabihin, kung susukatin ninyo yung ginawa kong programa, halimbawa, na pinanagutan naman natin yun, yung buong pamahalaan, pati nga yung Kongreso at saka yung Supreme Court ng panahon na yun, wala namang isinampang kaso laban sa akin. Ibig sabihin, pinanagutan ko na ito ay isang legitimate government function dahil sa aking paniwala na ito yung nararapat na gawin at ito ang nalalaman kong paraan para isalba natin ang ating bansa. Wala namang kaso kanyang bumangon. Parang yun ang gusto niya sabihin. Bakit ngayon nyo sinisita nyo ako at yung mga pulis? Ba't ngayon nagkaroon kayo? Why is it that there is a belated anong tawag natin yan? Isang napaghatol
na hindi nyo ako hinatulan nung ako'y presidente pagkatapos ngayon kayo hahatol. Parang it's too late in the day. Ngayon, kung inaakala ninyo na nagkulang ako, sapagkat wala namang perpektong programa talaga, maliban na lang sa pag-aakala ko na ito'y legitimate at nararapat lang, ako, I take full responsibility. Wag na ninyong birahin yung mga polis. Ako na lang ang birahin nyo. Ako na lang ang usigin nyo. Pero sa sinabi niya ngayon, usigin nyo ako. Ay, paano nilang uusigin ng Pangulo? Yeah. So, kung si Senator Jinggoy Estrada ay tinanong si dating DOJ Secretary de Lima na bakit hindi nga sila nag-file ng kaso during Noynoy time, which is, isa siya sa may highest position as a cabinet secretary. Bilang abogado po, ano yung sa tingin mo na kailangan malaman ng taong bayan yung pagsagot ni De Lima doon sa tanong ni Senator Estrada na bakit wala kayong final na case? Ang sagot ni De Lima, kasi walang gustong mag-stand na witness, walang makuwang ebidensya, pero may testimonya, maraming nagtitestimonya, pero ayaw mag-stand. As a lawyer, is that valid? Na nag-aakusa itong si De Lima at iba pa niya sila Ontiveros, pinapalabas sa mainstream media, international, na ang Pangulong Duterte ay maraming ginurgor, ang ganito, ang ganyan. Then, nalirinig namin kahapon sa hearing na walang gustong mag-stand na any witness, kahit isang witness. Ang gusto lamang sabihin ni former Senator De Lima, walang ebidensya laban kay Pangulong Duterte. That's Ganun lang true. simple. Kasi kung meron Yeah. siyang ebidensyang makuha, naging DOJ secretary siya, naging chairman yata siya ng Human Rights Committee. Human rights, yeah. So, sa termino niyang bilang Human Rights Committee chairman at saka bilang DOJ secretary, kung talagang ginanap lang nila yung tungkulin nila, ay baka nakakuha sila ng ebidensya. Ang problema, wala silang nakuha ng ebidensya. At kung meron man, siguro ay nakuha nila will not stand in court. Meaning, walang ebidensya laban kay Pangulong Duterte, kaya hindi sila nakapagsampa ng kahit anong kaso. Simpleng-simple yun.